Dadali natin po ng ano. Gandang dignum na ito. Mature talaga eh. Mga kalabo. Asa na yung medalyon ko? Good morning mga idol, kararating lang natin. Good morning kay Elmer Fernandez Isikan, shoutout sa iyo. Morning. Good mga lods, may mga bago tayong dating, laking digno mo. Kauhukay lang, itim na itim, tunay na dignom. Ayan, gagawin nating medalyon. So ito, mga bagong hukay na kristal. Kristal mga lods, solid. Crystal quartz. Dami oh. Puntahan natin yung kuweba na punong-puno ng kristal. So babalikan natin yon. Hindi siya ano, hindi siya tawag dito marmol, kundi kristal talaga yan. Good morning din sa inyong lahat. Morning sa inyo. Ito pa, laki. Ganda oh. Lalagyan natin siya ng frame para siya tumayo. Then nilinisin natin. Mga lupa-lupa pa. Gandang kristal. Solid. Ito pa mga lods oh. May kinang-kinang pa. Hindi pa kasi siya nalilinis kaya hindi pa siya ganun ka kinang at ganun kaganda, pero crystal quartz siya na mga solid. Dami. Napakadami. Pa. Crystal quartz and citrine. So ito talagang pampaswerte ito sa negosyo. Ito pa mga lods oh. Napakagaganda. Kala ko sa ibang bansa lang meron mga ganito, no? Meron din pala tayong makukuha dito sa Pilipinas. Tagong lugar nga lang. Yun, dahil sa kakulitan natin kung saan tayo nakakarating. Ito, citrine din to. Mga lods, citrine din. Ramuel Navarro, shoutout sa iyo. Ang dami, puro ano, quartz, solid. Ganda. Alam nyo lods yung lalim nito ng hukay. 18 feet. Lalim no? Hindi na makahinga sa ilalim. So yan, yung mga nakuha. Dami. So sa susunod mas marami pa dyan yung ipapakita natin kasi kukuha tayo ng napakarami dun. So, ang gaganda. Nako po. Pag nalinis to, napakakikintab naman talaga. Meron din siyang maliliit to. Hindi pa mga manalilinis. Ganda. Solid. Solid talaga. Ito magandang gamitin mga lods sa ano. Sa ay, tumalon. Yun.
na linis to, napakaganda na ito. Ang mamahal pa naman nito sa sa Quiapo. Ganito kalaki, umaabot na siya ng 10,000. Maganto kalalaki, mga solid na kristal sa ungpin, mga lods. So ito pa yung isa. Pag iyan nalinis, parang to, mga diamante. Ito isa pang napakaganda. Tignan nyo yung tsura. Umbok-umbok, bukol-bukol. Aris Tunggal Batanay, shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. So yan yung mga kristal natin, lods. Bagong hukay. Daming maliliit, mga pera-pera. Kahit na maliliit siya, no? Solid crystal talaga siya. Iwalay natin itong maliliit. Ito na yung pinakamalaki. Pinakamalaki, pinakamabigat. Yan mga lods. Grabe, no? Ang ganda. Parang bahay ni Superman. So, yung ano ba tawag doon? Kulay green lang yung kanya eh. Yung crystal ni Superman. Ito, may isa pa pala. Ito, maliliit. Crystal quartz and citrine. Ito yung citrine talaga. Ayan. Lamang yung pagiging citrine niya. Ganda, diba? Napaka-quality. At ito pa yung isa na magandang pang-altar. Wow na wow. Diba? Sobrang ganda. Pinkish na siya. So, kung nagpipink na ganyan, ito yung tinatawag na rose quartz. Mga lods. Halo-halo na siya. Crystal quartz. Yung medyo pink na kulay naman sa kanya. Yan, nagpipink siya. So, yan yung rose quartz. Tapos, ito naman, crystal quartz. Tapos, etong mga manilaw-nilaw naman na to, ito yung tinatawag natin na sapera. So, grabe, tatlong klase yung ano niya. Tatlong klase. So, yung citrine, ito yung original niyan, mga lords. Yung original din naman yung kaya lang halo-halo eh. Ito yung ginagamit kong swerte sa negosyo. Tunay na citrine talaga. Ako nakakuha din ito sa bundok. So, napakamahal na citrine kung bibili natin. Ito naman, napakalaking bato. Pag ginagis natin ito sa tubig, 100% lutang to. Lutang tong napakalaking bato na to. So, ito available sa business, mga lods. Hindi akin ha, hindi akin to, pakakawalan ng may-ari. So kung gusto nyo sa business nyo to, sakto, tinabasa na yung ilalim para itatayo na lang. Tatayo nyo na lang na ganyan sa harapan ng inyong mga business, tindahan. So dami nag-aanap niyang batong lutang. Yan yung para sa negosyo. So, nakiki-extra yung kinalbo kong makulit. Bakit? So yun mga lods, marami pa akong ipapakita sa inyo, lalo na yung pinanggalingan namin sa Altagtag, Batangas. So ito yung kahoy. Kahoy ng Alitagtag, no? Kung tawagin ay anubing. Anubing na kahoy. Ito yung ginagawang Santo Cristo. Ito yung ginagawang Santo Cristo na krus. Then available to mga lods. Ginamit ko. Ito hindi to available ah. Tatanggalin ko to dito. So, bagong pagawa. 5 bukales. Medallion. Daming mata. Yan, available yan. PM lang doon sa mga gustong mag-order. So, kagagawa pa lang nito, yung mga pinaukit ko. Alin ang aso? Hindi. Yung aso ko, mahal na mahal natin. Yan, kita nyo kung saan kami kasama siya. Nilita Ching, mapagpalang umaga din sa inyo. So mamaya mga bandang gabi ulit, maglalive ako para pakita sa inyo yung mga bagong gamit na krus ng Alitagtag.
Then, ito, may dignum tayo dito na napakalaki. Ayan o. So, humihirit sa atin yung ating maker, yung mag-uukit natin. So, napakalaki niya yung pagkakalob ko sa kanya. Nakakaawa lang yung tao na yun. Inabuso ng ibang mga manggagamot, magpapagawa ng mga gamit sa kanya, tapos papangakuan siya ng dignum o papangakuan siya na babayaran yung gamit. Pag nakuha yung gamit, hindi na binabayaran, then hindi na rin pinapalitan. So sana yung mga gumagawa niyan sa kapwa natin nasa spiritual, makonsensya naman kayo, takang kakapal ng mga apog ninyo. Pagkatapos kayong gawa ng gamit, hindi nyo nakilala yung tao, ibablock nyo pa. Parang yung inabuso nyo, yun pa yung may atraso sa inyo. So, nakakaawa kasi nagkwento sa akin yung tao na ang dami nagpagawa sa kanya ng mga manggagamot din, mga taga Batangas. Ang laki ng kinikita ng benta sa alitagtag, tapos hindi nyo man lang mabayaran yung gawa ng tao. So, hindi lang nag-iisa, marami sila na nanloko doon kay kuya. So, sana matauhan kayo, balikan kayo ng karma sa pinaggagawa ninyo. Halos 100,000 yung nasayang sa kanya, yung pagod, yung hirap ng tao. Isipin natin lagi, hindi lang po kayo yung may kaldero, lahat tayo may kaldero. Araw-araw kailangan natin lagyan ng laman. So, ayun. Kung nanonood dyan yung mga makakapal ng muka na nagpapagawa dun sa maker ng alitagtag, makonsensya naman kayo, magbayad kayo kahit kaunti. So yun, mapagpalang umaga sa lahat. At yun nga, regaluhan natin si kuya kasi ginawa niya tayo ng sabi ko sa kanya, ras. So ginawa niya, niras niya talaga, dahil sabi ko one day lang ako sa Batangas dahil may mga lakad pa kami, mangunguha kami ng mga mutya. So hindi naman mutya yung nakuha natin na ipinagkalob sa atin, nakuha natin puro kristal na banlalaki, lalo na to mga lods. Napakagandang i-display sa church dito. Baba ko na, ang bigat, parang susuko yung kamay ko So babalikan natin yung kuweba na yun. Walang clue kung saan namin kinukuha, dahil alam niyo naman, medyo hindi mainit tayo sa mata ng mga buraot, mga nasa gobyerno na buraot. Sabihin bawal ko, kumpiskahin, tas iuwi nila. So hindi natin tuturo kung saan yung lugar, kasi yung mga buraot na yan ang kikita, gagawin nila. Kung kumpiskihin nila, then sila magbebenta. Hindi naman tayo naniniwala na dinudurog nila yan, sinisira. Bebenta din nila yan sa mataas na halaga, sa mga inchik. So yun, sa gustong mag-mine nito, bihira tayo maglabas nito, 5 bokales. Kasama dasal yan mga lods, hindi lang kasama to, yung alitagtag na kahoy ng alitagtag. Nilagay ko lang yan, sinuot ko pa uwi. So, ayun, then dito, sa napakalaki nito, batong lutang para sa negosyo. Medyo, nga lang, may kataasan yung presyo ng nagpapabenta sa atin yan, hindi sa atin yan. Tapos, mga gustong mag-order ng, gusto nyo malaki, mga ganito kalalaki, na crystal quartz, may kasama si Trin na to, yung mga naninilaw-nilaw dyan. So, kung gusto nyo ganito kalalaki o ganito kalalaki lang, pang-altar yan, lods, Body cleansing, negative cleansing, so, pampaswerte na rin. Ayan, may mga maliliit tayo, ganito kalalaki. So, yan yung mga bagong hukay natin ngayon. Then, yan ang ganda, bagong hukay natin. So, ayun mga lods, nakakatawa dahil nahanap natin yung pusod ng omo, kung saan matatagpuan yung kuweba ng mga omo. So, natagpuan na natin. Hindi na tayo mawawala ng stocks kasi
Hindi kayang ubusin dito, sako-sako pa mga lods. Yung iba pinandi-display ko na sa halaman. No? So ito yung kaldero, may laman, yung styrofoam may laman, yung, meron pang mga nakasako doon. Meron pang planggana. So, dito kalat-kalat na yung omo natin dito. So nalaman natin kung saan hinuhukay yung omo. Then ngayon naman crystal quartz. So dito may tendency na makabili tayo ng bagong sasakyan dito sa mga crystal quartz na to. Kita, baka yung iba daling ko sa ungpin. Yan yung mga ganito kalalaki, yung mga matataas na ang presyuhan. Siguro dadaling ko na sa ungpin to dahil hindi naman lahat kayang ma-afford yan. Pero kung marami talaga yung crystal quartz namin na makukuha, no? Sasakyan lang ulit. Yun mga idol, no? Sasakyan lang ulit ang kailangan namin. Alam naman natin na ang crystal quartz ay napaka mahal. Pero pipilitin natin na makakuha ng marami. Pag marami, alam nyo na mas mababa yung presyo na ibinibigay namin to. No, ganun lang. So crystal quartz is healing stone. Tandaan natin, healing stone yan. Number 1 na healing stone yan. Cleansing stone. So, yung mga negatibo sa bahay natin, yung mga bad vibes, yung mga kamalasan, so inaharang yan. Then, cleansing stone siya kasi nakikleanse yung ating emosyon, yung ating pakaramdam, yung ating spiritual. So, na-upgrade niya. Then, may kakayanan din siyang magbukas ng third eye. No, kapag ka nasa bahay nyo lang to, so siguro 50% o 60% na mas mabilis na mag-active ang inyong mga third eye. Then, ito rin ang nag-activate ng inyong mga gamit at ito rin ang nag-cleansing. So, yun yung katotohanan dyan. Kahit i-research nyo yan kung anong kakayahan ng crystal stone. O, iba-iba kasi siya. May crystal stone, may quartz stone. No? May citrine, halo-halo na kung ano siya. Ito, matik to, crystal stone to. Grabe oh. Ang dami, liliit. Pero nakakahinayang na pag-iwa-iwalayin dahil ano siya? Mahirap siyang ano. So, yun mga lods, no. Baka sa susunod papakita ko sa inyo yung napakarami namin na ganitong kukunin dun sa lugar. Then sa susunod baka magsikihor naman kami. May nagturo sa akin kung saan makukuha naman o matatagpuan o mahuhukay. Mahuhukay yung tinatawag natin na tawas tapul. So, violet talaga yun kasi tapul eh. Yun, siguro malalaki, tipak-tipak na yun. Pag mahanap namin yung pusod na naman nun, mas malaki yung chance na makakuha kayo ng mura lang ulit. Kagaya dun sa Omo, kita nyo, binargain namin kahit na alam ko na maraming magagalit sa akin na mga seller o reseller, pero ginawa ko pa rin dahil alam ko na kailangan ninyo lalo na ngayong mahal na araw. So yun mga lods, dagdag kaalaman, trivia. Ito yung tinatawag namin na kalimutan ko tawag dito. Ano to ng kalabaw? Gamit to ng kalabaw, dito nakatali. Ito mga lods, itong kahoy na to, napaka-importante nito. Kung saan siya gagamitin, papakilala ko sa inyo kung saan gagamitin to. Ito ay isa sa mga pampaswerte sa negosyo. Handaan po natin, isa sa mga pampaswerte sa negosyo yan. Kung siraman yan, o buo man yan, o maliit lang yung tipak nyan, paod tawag sa inyo. So, ang kailangan po nito ay yung umaabot na siya ng 50 years old. Tandaan po natin, ang accepted po nito na pampaswerte siya ay umaabot ng 50 years old. So, ito ay umaabot na ng 50 years. Kita nyo yung itsura, puro ano na talaga, lumang-luma na. At yung kahoy na ginamit dito ay mulawin. Kahoy ng mulawin, no? Ang mulawin, maraming klase. May mulawin pugo, mulawin pusa, mulawin daga, mulawin kalabaw. So, ang ginamit dito ay mulawin kalabaw, yung malalaking dahon. No? Mayroon din mulawin bakla. Hindi naman matibay yun. Tapos, parang bulaklak yung dahon niya. So ito, sa nakikita ko rito, no, bilang nagbobonsai, alam ko na mulawin kalabaw ang ginamit dito. So, kaya napakatibay nito at hindi ito kinakain ng anay. So, ayun mga lods,
ang gamit naman nito, napakatibay nito sa patatagan sa business. O gamit to sa kalabaw. Sa kalabaw talaga to ginagamit, no? Yung hinihila yung paragos o sa araro. So, pero ang bertod na meron sa kanya dahil siya ay pinagpawisan, 'di ba? Ito, yung batok, pinagpapawisan niyang kalabaw, hindi naman pwedeng di pagpawisan 'yan. So, yung pawis niya nandito, yung pagod, yung hirap at yung kasipagan, so nandito yung bertod niyan. Rain or shine, umulan man o umaraw, ito ay nagagamit ng kalabaw kasama ng kanyang masipag na amo. So, paod nga, Lods. So, itong paod na to, pag makakuha kayo ng 50 years old, huwag nyo nang pakakawalan. Tandaan po natin, napakatibay at napakabisa nito sa business. Meron man naninira sa inyo sa negosyo, meron mang sumusubotahe sa negosyo ninyo, hindi nila kayang pabagsakin. So ito ay matagal nang hinahanap ko yung ganito. Marami na ako nakita nito, may mga sira pa. Pag tinanong ko, yung iba daw ay 15 years, 20 years. Pero ang pinaka ano po dito, no, ang pinaka talagang ganap, yung 50 years old. Siguro kung naririnig nyo yung kwento ng mga antingero tungkol dito, yan, tiyak na ano to, tiyak na aanuhin nila, hihingiin. Pero sa akin, Lods, hindi ako magpapabawas dahil ang hirap maganap ng 50 years old. Pwede naman natin itong tilag-tila rin, pero hindi ko pababawasan dahil mas gusto ko yung buo. Kung makakakuha man tayo sa susunod, yun yung titilag-tila rin natin. Kasi sa totoo lang, yung ibang mga ganito hindi nagtatagal na babali. Alam nyo po yan, nababali. Ito lang siguro yung buo na inabot ng 50 anyos. So, ayun, napakaswerte na nakakuha tayo niyan. Then, ito, bagong hukay, itim na itim, solid dignum tawag dito, dignum kalawang ba yun, yung sakit sa ilong, parang pag ginagrinder mo hindi mo maintindihan. So nasampulan ko na yan, nabawasan na natin, ito yung kinalabasan. Kaya ganito yung kulay niya, nalihan na kasi yan, nalihan na. So ito yung hindi pa tapos, oh, gagrinderin ko pa to para kuminis. So yun, kung dignum severano, maanghang sa ilong yan, maanghang sa ilong. Ayun, dignum anghang pala, hindi pala ano, hindi pala dignum kalawang, dignum anghang. Pagka ginagrinder nyo to, ang sakit sa ilong, para ang anghang talagang aalis kayo kapag may nag-grind yan. So dignum anghang o dignum severano yung ginamit natin na materyales. Ito ay medalyon ng 5 bukales. So 5 bukales siya. Sa mga gustong i-avail to, gustong kunin, kasama na yung kanyang dasal. So yun mga Lods, may papakita lang ako sa inyo. Kahit kayo magugulat. Dito tayo sa gilid ng church natin. So ayan yung omo. Ginawa ko na lang pan-display sa halaman yung ibang mga deform. Ito pa, puno. Ito maliliit. Ito malalaki. Mga bilog, mga pinili ko na. Then meron din mga bilog pa dito. Ayun, kalahating kalderong malaki. Yan pa. So repack pang resell natin. At eto. So ang taas niyan mga idol, 2 dangkal. 2 dangkal ang lalim niyan. Ito yung lalim niya. Puno. So pwede na tayong maging House of Omo. So yun, mamaya may papakita ako sa inyo. Papakita ako sa inyo yung medalyon na gawa sa silver at gawa sa yung tanso ng 10 piso. So doon nila kinuha yun, ano, sa tanso ng 10 piso. Yung nakapaligid doon, yun yung ginawang yun yung ginawang medalyon ng krus na alitagtag. So sa gustong mga mag-order sa atin, napaka-legit nito. Tsaka yung kahoy na ginamit doon mga Lods,
is yung tinatawag natin na kahoy ng alitagtag, no? Krus ng alitagtag, kahoy ng alitagtag. So yun yung ginamit dun sa krus natin ng Santa Cruz, no? Yung medalyon ng Santa Cruz. So yun, sa swerte, sa tagumpay, pangontra sa kulam at barang, at ang kadalasan sinasabi nila meron sa bala, pero hindi ko pa po tested dyan. Ngayon lang ako nagpagawa ng krus ng alitagtag o Santa Cruz na kung tawagin. Poong Santa Cruz kung tawagin nila sa Alitagtag, Batangas. So ilalabas ko yun mga lods, at papakita ko sa inyo mamaya, no? So yun, puyat pa tayo. 2 days tayong nasa biyahe at medyo magpapahinga muna ako. Pagkapahinga natin, tayo ay magla-live mamaya, then magcha-church na rin. So mamaya na tayo magkwentuhan mga lods. Tayo ay matutulog muna, papahinga. Dahil tayo ay nanggaling naman sa paghahunt ng mga crystal quartz. So sa susunod papakita ko sa inyo yung napakaraming crystal quartz na makukuha natin. So yun, labas mga basher. Maglabasan na naman kayo na magsabi na naman kayo ng mga peke dyan. Wala na yata mga basher nagsasabi peke ngayon, ano? Nasampal na yata natin ng video ng katotohanan dun sa Omo kung saan natin kinukuha, no? Ngayon tong mga quartz naman, ang sampal sa pagmumukha nila. Sa susunod, marami pa tayong bulto-bulto na ano, sa mga gustong mag-reseller ng bato Omo, mura ko lang din ibibigay sa inyo yan. Kung magre-reseller kayo, pambenta ninyo, pwede rin kayong kumuha sa akin sa mga reseller, sa mga manggagamot na gustong kumuha ng Omo at crystal quartz. So, yung crystal quartz, hindi ko may papangako na murang-mura, kasi alam naman natin na iyan ay quality rin ang presyuhan, lalo na sa ungpin. Kasi kung babaratin lang tayo, bakit pa natin bebenta doon? Hindi, dadali na lang natin sa ungpin. Saka napakahirap din kasi maglinis nan. Bibili pa tayo ng panlinis para malinis natin ng todo. So yun, mapagpalang umaga sa lahat. Ingat kayo palagi. God bless you more mga idol. Ingat kayo palagi. Sign out na tayo.